Bayanihan para sa lahat, mula sa lahat. Iyan ang patuloy na ipinagmamalaki ng bawat komunidad sa bansa na natulungan ng Kalahi Seeds o Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ng Department of Social Welfare and Development. Narito po tayo ngayon sa bayan ng Gumaca, Quezon upang bigyang diin ang isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas at mas matatag na komunidad bunsod ng programang Kalahi Seeds ng DSWD. Isa po itong patunay na kapag ang komunidad ay nagkakaisa, may kakayahang lumikha ng solusyong tumutugon sa sariling pangangailangan. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapatibay ng lupa at pag-iwas sa sakuna. Ito ay sumasalamin sa tunay na diwa ng bayanihan, ang sama-samang pagkilos, pakikilahok at pagtutulungan ng bawat isa. Sa ilalim ng community-driven development, ang boses ng mamamayan ang siyang naging gabay sa pagpaplano, pagpapatupad at tagumpay ng proyekto. Tunghayan natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago ng Barangay Bamban at Barangay Bantad dito sa Gumaca, Quezon. Isa ang Gumaca, Quezon sa may malalayong barangay na matatagpuan sa mga kabundukan. Papunta pa lang sa mga barangay na ito, malaking hamon na para sa mga nakatira dito. Gayunpaman, hindi nila alintana ang sakripisyo ng pagparoon at parito mula sa kani-kanilang tahanan. Pagdating sa kanilang pangangailangan sa pamayanan, aktibo silang gumagawa ng paraan upang ito ay masolusyonan. Dito sa Barangay Bamban, Gumaca, Quezon, nagboluntaryo ang ilang mga magulang na tumulong sa paggawa ng karugtong na pasilidad ng Child Development Center o CDC. Ito'y isang health and sanitation facility na magtuturo sa maliliit na bata kung paano ang wasto at unang hakbang sa pangangalaga sa kalusugan. Sa amin pong part sa health, meron kaming dentista, meron kaming MNOW or Nutrition Officer na kung saan kaakibat din ng mga MSWD sa ating mga bata. So, una po doon yung ating feeding. Kung meron po sila, may mga tulong na nasyonal, kami po yung dapat nagsusustain kung sakali pong ano man ang mangyari ay mapagpatuloy natin ang maayos na pagpapakain sa mga bata. Siyempre kasama ma'am nun, binabantayan namin yung timbang. Hindi lang tayo dapat pakain lang ng pakain kasi baka mamaya sobra na pala, nakakasama din kung ito ay ubis na ang ating mga beneficiary. Nagawa ang naturang pasilidad sa ilalim ng programang Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project o Kalahi Seeds PMNP. Layo ng Kalahi Seeds PMNP na tugunan ng pangangailangang pangkalusugan sa mga komunidad at tugunan ng problema ng malnutrisyon, partikular na sa mga Child Development Center. May mga different severity po kasi ng malnutrition. Meron pong pwedeng i-admit, pwede pong kami ang magpatuloy ng kanilang kakainin, at ito po ay mga formulated na kung saan, upon research na po ito po ay pinamimigay ng UNICEF at WHO na nakakatulong sa kanila sa pagpapataas ng timbang. Kasi di ba alam naman natin na mahalaga ma'am, mula sa sinapupunan hanggang maging daycare, hanggang maging 5 years old sila, agapay natin sila sa nutrisyon, bakuna, at sa linis din ng ngipin. Binibigyan din ng Kalahi Seeds ng oportunidad ang mga mamamayan na makiisa sa mga proyektong para sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng teknikal at pinansyal na kaalaman, sila na mismo ang gumawa ng proposal, nag-ayos ng mga dokumento at nagpatupad ng proyekto. Mga miyembro po ang sila po yung pumunta dun sa kukuhaan ng mga materyales, yung tulong-tulong din. Ang nakita ko pong isang magandang bagay dito sa Kalahi Seeds na isang proyekto po ng ginawa sa CDC, talaga po yung tulong-tulong yung bayanihan, yung na kung saan po ay may mga na-save na kaunting pera pero at least po ay nailagay ng maganda at maayos po yung school na ginawa po ngayon proyektong ito.
Isa si Nechi sa mga magulang na nakiisa sa paggawa ng health facility. 2 na sa kanyang mga anak ang nag-aral dito. At ngayon, ang pangatlo at huling anak na niya ang narito. Napakalaki po ng naitulong nito sa aming mga mag-aaral. Sapagkat po yung pong facility ay mas na-improve po nung si Kalahi Seeds ay nagbigay po ng proyekto sa daycare. Kami po mga parents committee ay nagtulong-tulong. Bali kami po ay nasa 15 parents. Kami rin ang nagpipintura. Parang share namin ng mga parents dun sa Kalahi na kami yung tumulong-tulong magsagawa ng proyekto po ni Kalahi. Dahil kailangan pumasa sa DSWD accreditation ang Child Development Center sa Barangay Bamban, napagpasyahan ng mga voluntaryo na maglagay ng health and sanitation facility bilang upgrade ng CDC. Malaki po ang naitulong ng proyekto ng Kalahi Seeds sapagkat yung po mga fund na ibinababa po galing po sa DSWD. Yun po ay nagagamit po ng tama, hindi po basta-basta maibibigay ng barangay at ng LGU. Yun po ay bagay naging karagdagan po na fund para po mas mapaunlad po natin ang mga Child Development Center. Sa tulong at suporta ng programa ng DSWD, nabigyan sila ng pondong mahigit 450,000 pesos. Nagbigay din ang lokal na pamahalaan ng Gumaka ng tulong at suporta para sa health and sanitation facility ng CDC. Ang Kalahi para sa amin ay isang napakagandang program. Tinitrain nito yung mga tao para maging involved sa paggawa ng project. Pero even na-train sila, kailangan may follow-up from the LGU. Kaya even tapos na yung project, tuloy-tuloy yung sustainability evaluation test namin. At na-institutionalize namin ito dahil naka-ordinance na siya. So every project, even municipal project not funded by Kalahi but funded by the LGU, ay tinitingnan din namin yung effect nito sa tao even after tapos na yung project. Kung ito man ay kalsada, barangay hall, or iba pa, or daycare center, meron siya laging pagbabantay at pagtingin para nagagamit ito dun sa purpose niya. Sa halagang ito, matagumpay na naipatayo ang kadugtong na pasilidad ng Child Development Center. Dahil dito, nakapasok sa Early Childhood Care and Development Standards ng DSWD ang CDC at nabigyan ng accreditation. Kung paano po na pinagtulong-tulungan ng mga mamayan dito sa barangay, may mga volunteers, may mga kasamahan din po kami sa sanggunian na kung saan po is talagang tulong-tulong upang sa ganun po ay maisakatuparan yung isang pangarap ng aming barangay. Ngayon, meron na silang sariling kusina para sa regular na pagsasagawa ng feeding program at hand-washing facility bilang unang pananggalang sa sakit. Mula pong nag-pandemic, ma'am, na-practice ng Pilipino na magkaroon tayo ng hand-washing area. Akala lang natin bastang hugas lang ng kamay. Pero talaga kung tutuusin, ang daming mikrobyo, no, na pwede nating makuha sa kanila. So, yung hand-washing nakakatulong talaga para maiwasan yung mga ganong pagtamlay ng bata. Kaya pala absent, kaya pala maputla. Pagtingin natin sa fecalysis, may mga bulate. So, meron din kaming testing. Meron din tayong laboratorio, no? Meron din tayong midwife, medtech na kung saan kaagapay din natin sa deworming. Ginagamit din ang naturang pasilidad tuwing may vaccine schedule para sa mga bata. Plano naman ng health office ng lokal na pamahalaan ng Gumaka na tugunan ang mga kaso ng dengue sa nasabing lugar na tumataas tuwing tag-ulan. May napansin tayo dito na meron kaming pwedeng ibigay na additional na mapaproteksyonan ang mga bata. Yun pong tinatawag na Olicet Net. Ito po ay medicated na kung saan natataboy or namamatay ang lamok bago pa dumapo sa mga bata. So, bago pa pumasok sa school nila, nasa gate pa lang, haharangan na natin, prevention ang tawag doon. Galing din po yun sa DOH. May mga binili din po ang LGU para masustain po natin lahat na makabitan. Bukod dito, may proteksyon na rin para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa paligid ng CDC. Na-extend po kasi po nagkameron siya nito ng bubong. Hindi na po paglabas ng mga bata, init na po agad, ulan na agad paglabas ng pinto. Meron na silang ganto, nasisilungan. Safe po sila kasi wala po itong bakod. Pwedeng magtakbuhan na lang ng mga bata.
Tinitiyak naman ng mga namumuno sa barangay ang pagpapanatili sa kaayusan ng nasabing CDC. Pinag-uusapan po namin ng Sangguniang Barangay tuwing magkakaroon po kami ng budget preparation. Sinasamahan po namin ng mga pang-maintenance. Kung magkakaroon nga po ng kaunting sira o sa mga gandarating, meron po kami agad na budget na nakalaan. Isa ang child development worker at guro na si Miss Aletha Calvelo sa mga naging masaya sa CDC upgrade. Napakahalagaan niya na sa murang edad ay maituro sa mga bata ang responsibilidad sa sariling kaligtasan, lalo na sa kalusugan. Ang Child Development Center po ay umpisa, foundation pa lamang po na yun po ay bambaan po nila hanggang sa pagpunta nila doon sa, kung tawagin nga, sabi ko nga sa kanila ay malaking school. Sabi ko, okay, pupunta na kayo sa malaking school, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko po sa kanila, pagdating po sa bahay, dapat po ay talagang suportado pa rin po ang mga bata. Para yun lang po, kanilang naumpisahan, hindi po makalimutan ng mga bata. Bilang unang guro ng mga bata, mahalaga sa kanya na maging bahagi ng kanilang unang hakbang sa pag-aaral. Para doon sa aking mga batang tinuturuan ngayon, sana ay dala-dala pa rin nila yung tinuro ko sa kanila. Kahit po sila ay malalaki na, bisitahin pa rin nila ako dito. Naluluha naman. Sila po ay lumaking magalang, may takot sa Diyos, maging mapagmahal sa magulang. Yan. Yun po. At sana po ay sila ay magtagumpay. Na dito sila nagpundasyon sa akin. Mula sa proteksyon sa kalusugan, proteksyon naman laban sa kalamidad ang hinarap ng mga taga-barangay Bantad sa Gumaca, Quezon. Dahil bahagi na ng buhay ng mga taga rito ang manirahan malapit sa ilog, lagi silang nangangamba noon sa peligrong dulot ng paglambot at pagguho ng lupa tuwing tag-ulan. Ayon sa dating kapitan ng barangay na nangasiwa sa pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng Kalahi Seeds, hindi man naging madali noong una ay pinagsikapan pa rin nila na matapos ang kanilang proyekto sa itinak ng oras. Mahirap po para sa amin sapagkat yung pong mga bagong mga iniaano sa amin pinagagawa ay hindi pa po namin sila kabisado. Una-una po yung mga papel na pinagagawa sa amin sapagkat kami po ay hindi pamilyar sa mga ganong transaksyon. Ano po? Pero sa tulong po ng pagkakaisa namin ng community ay pumayag na rin po yung aking mga kabarangay, yung community na isa katupuan ito. Sa tulong po ng Sangguniang Barangay, ng Sangguniang Bayan at saka po ng Kalahi. May natabunan pa niya noon dahil mano-mano nilang ginawa ang paghuhukay. Pero wala naman umanong nasaktan o namatay. Akala namin okay na yun. May mga problema pa rin pala dito. Yung paghuhukay, yan, mano-mano. Punta kami doon sa kay Mayor. Binigyan naman kami 200,000 na gano'n. Kaya naging 3.2 yung aming project. Binigyan kami ng backhoe. Pero hindi pa naman nagbabakho dyan. Yun nga, buti nga na sa ng Panginoon ay hindi naman namatay yung natabunan. Nakuha din. Ganito rin ang sinabi ng voluntaryo at kagawad ng barangay na si Celestino. Marami pong proseso. Una po yan sa pag-hukay namin na yan ay mano-mano. Medyo nagkaroon po ng problema kasi yung lupa ay tumabag doon sa mga tao sa loob ng hukay. Pumunta pa ako kay Kapitan at sinabi ko na pag ito pinagpatuloy ng paghuhukay ay baka madisgrasya ang tao. So naisip po ay lumapit kay Mayor, pinadala po naman ng bakuna para magamit ng paghukay doon. So napabilis po yung proseso paggagawa namin. Lahat ng mga volunteer at ibang residente ay nagtulong-tulong para matapos sa itinak ng araw ang kanilang proyekto. Lahat dito, pati babae, nagpapasan ng buhangin, nagpapasan sila ng mga gamit papunta dyan sa baba. Ay kaya laking tulong nakuha naming pondo para dito sa slope protection sa tulong ng Kalahi. Ang kabuuang pondo ng proyekto ay nasa 3.2 million pesos. 3 million pesos mula sa Kalahi Seeds at 200,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan ng Gumaca.
Napakaganda ng tanawin dito sa tabi ng ilog, dito sa Barangay Bantad, Gumaca, Quezon. Makikita mo, ang daming naggagandahang mga puno, mga gulay, at syempre, nakaka-relax na ilog. Pero syempre, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng bagyo, hindi maiiwasan na tumataas yung tubig. Kaya nagkaroon ng slope protection, nagkasundo ang barangay at ang Kalahi Seeds sa suporta ng Kalahi Seeds na magkaroon ng slope protection para protektahan ang komunidad sa anumang sakuna at pagguho ng lupa. Ito nga ngayon, yung 35 meters slope protection para protektahan ang mga nasa tabi ng ilog, mga tahanan at pati ang komunidad ng Barangay Bantad. Bukod sa nasolusyon na nila ang pangamba ng barangay, marami din silang nais ipagpasalamat sa Kalahi Seeds. Unang-una nadagdagan po ang kaalaman ko bilang isang foreman at saka po ay natuto akong maayos para gumawa ng maganda. Bukod sa teknikal na aspeto sa paggawa ng matibay na infrastruktura, natutunan din ng iba ang masusing paggamit sa pondong ibinigay sa kanila. Ito ma'am, nakita ko talaga ito talagang napakatibay dahil nakita ko ito ay malalim ang hukay, meron nga siyang mga bakal na malalaki sa ilalim. Na doon siya nagsimula, nilagyan niya ng parang biga sa ilalim para mas lalong tumibay. Kaya bago ito, nilagyan ng pataas. Sa katagalan, ay na-realize namin na malaking naitulong. Dahil kasi kung hindi ito nagawa, baka andun na sa kalsada ito. Kasi ito andito na o ilang panahon, 5 taon na. O ay kung hindi lalagyan ng slope protection at saka kung ang pagkakagawa ay hindi maganda, baka basag na. Sabi ko nga, natutuhan namin dito sa Kalahi ay yung bang naiwasan yung mga korupsyon. Bukod dito, sa diwa ng pagkakaisa, mas naging mas malapit sa isa't isa ang mga residente at nagkaroon din ng dagdag na hanap buhay habang naging kabahagi sa pagpapaunlad ng komunidad. Nagpapasalamat po ako dun sa mga nag-volunteers na kasama ko at saka po dun sa mga taong nagsipagawa para matapos yung project namin ginawa. Mga volunteers, hindi lang sila natuto dun sa sabi namin na mahirap nga mag-ano ng Kalahi at maraming papel. Dati dito, mga banding-banding, inuman lang yung mga tao, ganyan. Pero nung magkatrabaho, kala mo isang pamilya lang sila na magkakasama. Kaya nakakatuwa na sana magkaroon pa ng isa pang ganitong project o hindi man ganito para yung mga tao, yung natutuhan nila ay magamit pa uli. Ang pinaka-importante doon is yung capacity building ng mga tao na involved. Yung mga volunteers natin na napag-aralan how a project from scratch ay magagawa mo hanggang dulo, nakasali sila. Ang Barangay Bantad at Barangay Bamban sa Gumaca, Quezon ay isa lamang sa mga komunidad na naging target areas ng ating programa sa pamamagitan po ng iba't ibang modalities. Kagaya po sa Barangay Bamban, ito po ay under the modalities of PMNP o yung Philippine Multisectoral Nutrition Project. Samantalang yung sa Barangay Bantad naman ay under po ng Kalahi Seeds, KKB, Kapangyarihan at Kaunlaran sa barangay. At napakahalaga ng programa sapagkat nang dahil doon sa mga na-identified nilang intervention, nagkaroon ng pagkamulat yung ating mga community volunteers, ang ating mga komunidad, na sila yung unang-unang titingin sa pangangailangan ng kanilang komunidad nang sa ganon, itong proyekto na ito ay maisakatuparan at makatulong sa kanila. Pagtitiyak naman ng opisyal ng barangay at lokal na pamahalaan, makakaasa ang lahat sa pagpapanatili sa proyektong ito. Ang amin pong ginagawa dito, every month, kami po yung nagagawa, nagkasulong ang farmers, sanggunian. Ito po yung permanente namin ng paghahawan. Katulad po nung nangangalagang farmers, yan po binibigyan din namin ng pondo para talagang mapangalagaan yung kalinisan at para po talagang maayos itong aming project galing sa Kalahi. Mayroon din po kaming mga sustainability evaluation test na ginagawa para po makita natin kung ano yung mga pangailangan pa doon sa mga proyekto na pinangangalagaan ng mga operation and maintenance group na katulad ng mga farmers. Sa mga Child Development Center naman, Child Development Parents Committee ang nangangasiwa. Bukas naman ang mga mamamayan na muling gumawa ng proyekto sa ilalim ng programang Kalahi Seeds ng DSWD. Kahit naman hindi slope protection na ibigay o makuha ng barangay, ay pinagpapasalamat ng malaki.
Apo. Lalo na sa mga taga-gobyerno, DSWD, kala mayor, sa lahat po ng mga nagbigay ng mga pondo. Maraming salamat sa DSWD Kalahi Seeds sa pagbibigay ng pagkakataon sa Gumakenyo na matuto sa paraang Community-Driven Development Program. Sa pamamagitan nito, namulat ang mga mamamayan ng Gumaka sa pagdidesisyon at pagbibigay ng boses sa bawat isa. Mabuhay tayo, magkalahi tayo Pilipinas, magkalahi tayo Gumaka. Ang matibay na pundasyon laban sa anumang hamon ay sumasalamin din sa matibay na samahan at pagkakaisa na hindi matitibag ng kahit anumang sakuna. Habang patuloy ang pagpapalaganap ng gawaing bayanihan sa malalayo ngunit mahalagang pamayanan sa buong bansa, naway magsilbi ang hand-washing facility at slope protection sub-projects bilang paalala na ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa mismong komunidad. Kapag ang mamamayan ay may malasakit, may partisipasyon at may pagkakaisa, walang hadlang na hindi kayang lampasan. Ang tagumpay ng isang proyekto ay tagumpay ng mamamayan. Patunay na buhay ang bayanihan. Patunay na ang Kalahi Seeds ay higit pa sa programa. Isa itong daan patungo sa ligtas, matatag at nagkakaisang pamayanan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, pagtitiwala at aktibong pakikilahok. Sama-sama po nating ipagpatuloy ang pagbuo ng isang komunidad na handa, ligtas at nagmamalasakit sa bawat isa. Mabuhay ang Barangay Bamban at Barangay Bantad. Mabuhay ang bayanihan! Ako po si Bianca Piedad Tamandong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.